Hindi pa nga tayo nakaka-move on mga kababayan sa unang sinabi ni PBBM na habang hindi pa daw natin kayang palitan ang weather, ay maghahanda na lang daw tayo sa ating mga sarili. At ngayon naman sa anibersaryo ng Yolanda, lalo na namang nagkakalat ang ating presidente mga kababayan, kaya pumalag na dito si Marcoleta mga kababayan. Sabi niya, sino ba itong gumagawa ng speech ng ating Pangulo? Hindi po daw kasi si PBBM ang gumagawa ng speech mga kababayan eh. Kung sino-sino na lang daw dyan ang nagsusulat, basta sa Ingles lang ha. Para sosyal pakinggan mga kababayan. Kung inyo naman talagang iintindihin ang mensahe, walay! Isa naman kasyungahan. Panoorin niyo po. Pero bago po yan, panoorin muna natin itong unang sinabi ni BBM mga kababayan ha, bago kay Marcoleta. Kaya ng aking sinasabi, kung maaari lang, papalitan natin ang panahon. Kung maaari lang daw, papalitan natin ang panahon. Papalitan natin ang panahon. Papalitan natin yung weather. Papalitan natin ang weather. Posible ba yun mga kababayan? Baka pwede, ikaw na lang ang palitan, BBM. Ngunit hindi pa natin kayang gawin yun. Hindi pa daw kayang palitan ang weather. Kaya matiis-tiis lang daw kayo muna. Kaya paghahandaan na lang muna natin para matiyak na hindi naligtas. Na hindi naligtas. Para matiyak na hindi nadaligtas. Na hindi naligtas. Ang mga tiga-Kamsur at lahat ng ating mga kababayan na inaabutan at tinatamaan ng mga malalakas na bagyong ganito. Habang hindi pa daw natin kaya palitan ang weather, tiyakin na lang daw natin na hindi ligtas itong mga taga-Kamsur at mga kababayan nating natamaan ng bad weather. Diyos mio. Tapos ngayon mga kababayan, dumagdag pa. Apparently sa kanyang message mga kababayan, in English siya, ay parang sinasabi niya na wala tayong natutunan dito sa paghagupit ng Yolanda. Panoorin po natin ito sinabi ni Marcoleta ha. Ang sabi ng Pangulo, ang calamities are teaching moments. And everyone that came after Yolanda delivered a payload of lessons that instructed us how to improve our response. Hindi sapat ang Yolanda mga kababayan na lesson para doon sa Pilipino. Dahil after namang Yolanda dyan pa na tayo natuto, yan ba? So dapat natututo tayo sa sige pakinggan niyo si Marcoleta. Lessons na ibinigay sa atin ng Yolanda. Ulitin mo nga yun. Hindi yung ibinigay ng Yolanda ang sabi. Yung mga bagyong dumating after Yolanda. Ulitin mo nga. Ang sabi po ay... Hayag ng palasyo yan ha? Opo. Tungkol po dyan sa 11... Sino sa palasyo nagpahayag? Ito po ay... sino dyan? Si BBM. Pahayag ng... Pero hindi naniniwala si Marcoleta mga kababayan. Si PBBM talaga ang nagsulat niyan. Mayroong mga writers. Mismong Pangulo. Parang nagiging tagabasa lang itong si BBM mga kababayan. Yan po ang talagang nangyayari ngayon sa ating bansa. Kung ano-ano pinagbibigay-bigay dyan kay BBM kahit pa na sablay mga kababayan, di ba? Babasahin na ni BBM katulad na lamang nung 5,500 flood control. Official statement ng palasyo. Ano sabi? Statement po ito ng Pangulong inilabas. Calamities are teaching moments. And everyone that came after Yolanda delivered a payload of lessons that instructed us how to improve our response. Alam mo kung sino man yung nagbigay ng message na yan. Alam ko, hindi naman ang Pangulo ang gumawa niyan hindi ang Pangulo ang gumawa. Alam yan ni Marcoleta. Opo. Siyempre may tagasulat yung Pangulo Malamang si Cesar Chavez May ghostwriter. po yan. Ha? Si Cesar Chavez, yung Cesar PCO. Chavez, Hindi rin secretary. siguro. Hindi rin mo kaya yan? Hindi yan. Oo. Kung sino-sino na lang kasi gumagawa ng message Ganun po. Kung sino-sino na lang. Kaya nagkakarambola mga kababayan ang mga pinagsasabi. Ibig mo ba sabihin? Hindi ang Pangulo ng aking pinatutunggan rito Pinatutungkulan. Hindi Oo, pinatutungkulan. Yung writer. Kasali na rin ang Pangulo. Bakit hindi niya... Wala ba siya sariling utak mga kababayan na intindihin yung kanyang pinagsasabi? Gaya ng sabi ni Super Ate mga kababayan, kung ano-ano na lang ang pinifeed nyo sa ading ko. Sapagkat kung talagang totoo, yung tagagawa ng message na yan, doon sa Yolanda pa lang Ang Ibig mo laking sabihin, lesson na yun. meron pang mas malakas na kalamidad na dumating sa bansa natin pagkatapos ng Yolanda? Wala na. Parang hindi natuto sa Yolanda mga kababayan. Inulit, ang ginawa ni Pinoy, di ba? Yung panahon ni Pinoy mga kababayan.
Matagal nang nasa news ang Yolanda. Hindi nag-prepare dahil busy sila kay Napoles dati eh. Ngayon naman mga kababayan, matagal na ang ahead of time, mayroon na yung warning ng mga bagyong paparating. Busy sila kay Duterte. Ano masasabi niyo dyan? Walang natutunan. Wala pa sa kasaysayan. O bakit sasabihin niya sa message na pagkatapos na Yolanda nag-deliver ng katakot-takot na message yung ibang mga kalamidad na dumating sa bansa natin? Pagkatapos sa Yolanda, talagang ano ba yung pinakamalaking message? Ang Yolanda ang dapat siguro nag-iwan ko. Doon pa lang nakapag-iwan na ng katakot-takot na hindi natin makakalimutan na pangyayari sa ating buhay. Totoo Ano ba isa-isa ng mga sumunod? Doon pa lang sa Yolanda, ang laking lesson na natuto sa na tayo atin. dapat. Opo. Kaya kung sino man yung gumawa ng message na hanapin nyo kung sino. Hindi ang Pangulong gumawa niyan eh. Para batukan ng mga kababayan, Marcoleta. Totoo kayo, Kong. Kung ano-ano na lang ang pinaggagawa at gusto ang Pangulo pa ang magsalita. Naawa na. Unang-una, naiintindihan ba ng ating Pangulo ang kanyang binabasa? Akala siguro nila mga kababayan, hindi nag-iisip itong Pilipino na nakikinig? Anyway, English naman ito. Hindi nila papakialaman ito. Basta Englishin na lang natin. Hindi na sila papalag. Mayroong pumalag mga kababayan si Marcoleta. O sa Pangulo eh. Totoo. Kung ako lang nandyan, kaya gagawa ko, hindi ganyan ang aking gagawin na message eh. Sapagkat ang Yolanda talaga, Kong, ang totoo, ang buong mundo, Kong, hindi lang ang Pilipinas. Pero natuto nga ba si BBM mga kababayan? Salat nga sa preparasyon, di ba? Ay natuto sa mensaheng iniwan ng Yolanda, Kong. Ang problema, makalipas ang 11 taon, Nelson, no? Oo. 11 taon, para bagang Yolanda na lang ang naalaala, pero yung mensahe, Wala unti-unti na namang nauulit, Kong. Yung kapabayaang ginawa, well, yan, yung nangyari dyan sa bahagi ng Bicol, di ba? Busy sila kay Duterte Hindi po natuto ang mga leader ng pamahalaan. Kaya nga, yung gumawa ng message, kaya ako medyo uminit ang ulo. Opo. Dahil sa ang gusto pa niyang sabihin at gusto pa niyang ipasabi sa Pangulo, wala tayong natutunan sa Yolanda. At kailangan matuto tayo sa lahat ng mga sakunan dumating sa bansa natin pagkatapos ng Yolanda. Puro lessons. Jesus Maria Joseph naman na klaseng message na yan. Baka ChatGPT lang yan. Kaya ganyan ang Hindi talaga angkop sa totoong nangyayari. Ulitin ko, Kong, para maintindihan ng iba kasi baka naulinigan nila, ha? Tama si Kong, calamities are teaching moments. Pakitagalog mo nga. Jen? Ang kalamidad ay panahon ng pagkatuto. Na nagtuturo. Nagtuturo. Mag-ingat ka dyan dahil translation nito dati sa pertinent ano sabi niya? Pertinent is permanent. Pero okay lang yun, Jean. Ka namang magalit, Jean. And everyone that came after Yolanda, Yun. lahat ng sumunod, pagkatapos ng Yolanda, delivered a payload of lessons. Sisipin mo naman. Siya puro lessons. May mas malaking lesson pa ba after ng Yolanda? Ibig sabihin, wala tayong natutunan sa Yolanda. Puro yung lessons. sumunod pa sa Yolanda. Yan lang ang Hanapin ninyo Bottom kung sino line yung dyan. sumulat ng message na yan. hanapin niya. At kinakailangan maturuan siya. Mukhang mali nga. Pati na ang nagbabasa, Marcoleta, sisihin mo. Mali yan, Kong. Mali yun eh. Sa mga tweet, sa Yolanda wala tayong Ito yung pinakamalakas at Matinding lesson hindi natin ng ating ma-describe bansa. yun eh. Sa kasaysayan ng daigdig ko, Sa lahat ng namatay na Pilipino. Correct. Totoo. Pagkatapos wala tayong natutunan. Ang gusto niya matuto pa tayo sa lahat Yung ng mga mga sumunod sakunang na nangyari bagyo. pagkatapos ng Yolanda. Dapat Ay, saan after ka naman Yolanda, graduate na tayo. Totoo. Natuto na tayo dapat. Yung gumawa ng message na Preparasyon. Yung preparasyon talaga mga kababayan. Hindi po biro yan dahil naghalal tayo ng presidente para pag-manage sa ating bansa mga kababayan sa tuwing mayroong ganyang mga pangyayari. Anong nangyari ngayon? Kung kailan bumaha, siya ka palang nagpatawag ng meeting tapos pakamot-kamot lang ng ulo. Anong naggagawin natin? yan, hindi natuto. At hindi na kailanman natuto. matututo kahit ilang bagyo pa ang dumating. Sapagkat hindi natuto sa Yolanda eh. Ay, Di ba?
Naghahanap pa ng isa pang Yolanda. Parang ganun ang gusto Ano hanap. ba, kaya Mio, gusto wag kong naman. makausap kung sino ang merong pakana nung kautusan na yan. Oho. Mukhang wala sa hulog ko. Diretsuhin mo na si Nagnag. Anyway, puntahan na natin yan. At assignment namin sa Ian Kong. Ano ha? Nelson. Hindi kailangan bago ako umuwi, ibigay Ayoko. mo sa akin ng telepono kung sino yung taong gumawa ng kautusan na yan. Yan, pati yung speech ng Pangulong Bongbong. Oh, Sagot, Malacanang. Sagot. Yung gumawa ng... Tatawagan ko mamaya si Secretary Cesar Chavez. Yeah. Siya nga ang gumawa. Oh, Ito exact ba ang yun. gumawa? Kasi kung siya ang Chavez. gumawa, kailangan palitan niya sa lalong madaling panahon. Alis. Mali ang message. Mali. Nakakaawa ang Pangulo kapag pipilitin nyo. Bata ba yung Pangulo? Hindi niya naiintindihan ang kanyang pinagsasabi. Kung ako niyan, mga kababayan, oh. Ano ba to? Gusto niya pasabihin, ginagawa niyo akong syunga eh. Palitan mo ito. Ako na lang. Oh. Better yet, mga kababayan, dapat mensahe ng Pangulo, ha? Mensahe ng Pangulo, tapos mayroong gumagawang iba. Naging Pangulo ka pa. Mensahe mo dapat kung ano talaga nasa isip mo. Pero na lang kung wala talaga, walang laman ang isip. Na siya ang magsabi ng message na yan. Mali ang ginawa nyo. Wrong! Kailangan magkaintindihan na tayo rito. Tama. Kasi minsan ang messaging ko. Oh, yun sige. Ang sabi, Ano masasabi niyo dito, mga kababayan? Nagkalat na naman ng ating presidente. Post your comments below.